Isang hamak na magnanakaw ka lang pala, Teresa. You don't deserve to carry our name. How dare you disgrace this family in front of these people? Ang boses ni Doña Consolacion ay parang isang matalas na lason na bumasag sa kalsada ng katahimikan sa gitna ng marangyang ballroom ng Forbes Park. Sa ilalim ng naglalakihang mga kristal na chandelier, ang lahat ng mata ng matataas na lipunan ay nakatuon sa isang babae. Si Teresa ay nakatayo doon, naninigas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa habang hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang gamot na kanina lamang ay hinihingi ng kanyang biyenan. Buong araw siyang hindi kumain, tiniis ang pagod sa pag-aayos ng charity event na ito, tinitiyak na ang bawat detalye ng gown ni Doña Consolacion ay perpekto at ang bawat bisita ay komportable. Ginawa niya ang lahat ng iyon nang may ngiti, iniisip na sa wakas matatanggap din siya ng pamilyang ito. Ngunit ang baso ng tubig ay nahulog at nabasag sa sahig kasabay ng marahas na paghablot ni Doña Consolacion sa kwintas na emerald na nasa leeg ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang hapdi ng ginto na bumaon sa kanyang balat bago ito tuluyang nalagot. "Don't touch me with your filthy hands. Akala mo ba hindi ko malalaman? You stole this heirloom. Ganyan ba kayo kadesperado sa probinsya nyo na kailangang magnakaw para lang may maipadala sa pamilya mong naghihikahos?" Ang bawat salita ng matanda ay parang isang sampal na paulit-ulit na dumudurog sa pagkatao ni Teresa. Lumingon si Teresa sa gilid, hinahanap ang tanging taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. "Tomas!" Ang bulong niya halos hindi lumalabas sa kanyang nanunuyong lalamunan. "Tomas, tell them. Ikaw ang nagsuot nito sa akin kanina. Sabihin mo sa kanila ang totoo." Ngunit si Tomas, ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong proprotektahan siya hanggang sa huling hininga, ay dahan-dahang umatras. Iniwas nito ang paningin. Ang mukha ni Tomas ay blanko, walang emosyon, parang isang estranghero na ngayon lang niya nakilala. "I'm sorry, Teresa," ang malamig na sagot ni Tomas habang nakatitig sa sahig. "I can't lie for you anymore. Mom is right. Masyado kitang pinagkatiwalaan." Doon ay tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang lamig ng aircon sa ballroom ay biglang naging kasing lamig ng yelo na pumasok sa kanyang mga ugat. Ang double shock, ang pagkapahiya sa harap ng lahat, at ang pagtataksil ng sariling asawa ay naging isang malaking bitak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang puso, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang laman. Hindi siya makahinga. Ang mga mukha ng mga taong nasa paligid ay naglabo-labo, naging mga anino na lamang ng pangungutya. Bakit ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umuungong sa kanyang isipan? Bakit ang taong pinag-alayan niya ng lahat ng sakripisyo ang siya ring unang kukuha ng kutsilyo para saksakin siya sa likod? Nakatayo si Teresa sa gitna ng basag na kristal. Ang kanyang leeg ay may bakas ng pulang sugat mula sa marahas na pagkakahablot ng kwintas. Wala siyang inilabas na luha. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang iyak. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso na unti-unting nagiging bato. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pagtitiis? Ito na ba ang kabayaran sa isang taon ng pananahimik at pagsunod? Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo ngunit puno ng isang madilim na apoy. Habang papalapit ang mga security guard para hawakan ang kanyang mga braso, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Tomas. Isang sulyap na hindi na humihingi ng awa, kundi isang sulyap na nagtatala ng bawat mukha ng mga taong sumira sa kanya ngayong gabi. Sa loob ng kanyang isipan, isang boses ang nangingibabaw sa gitna ng ingay ng mga marites sa paligid. "Hanggang kailan mo kayang panindigan ang kasinungalingang ito, Tomas? Dahil kapag bumalik ang lahat ng kinuha niyo sa akin, sisiguraduhin kong wala nang matitirang luha para sa inyong pagsisisi." Nanatili siyang tuwid ang likod habang inilalabas ng Forbes Park. Ang bawat hakbang ay tila isang marcha patungo sa isang madilim na selda. Ngunit sa bawat hakbang na iyon, isang pangako ang nabubuo sa kanyang gumuhong mundo. Hindi na siya ang Teresa na laging yumuyuko. Dito sa dulo ng kanyang pangarap nagsisimula ang isang mahabang gabi ng pagtutuos. "Huwag kang tumingin sa akin na parang ako ang biktima, Teresa. You did this to yourself by being too ambitious. Sa mundong ito, ang mga pangarap na hindi nakatapak sa lupa ay nauuwi sa kulungan.
Ang boses ni Attorney Teodoro ay walang bahid ng awa, malamig pa sa bakal na rehas na naghihiwalay sa kanila. Sa loob ng maliit at madilim na selda sa presinto, nakaupo si Teresa sa isang manipis na banig. Ang kanyang mamahaling gown na kanina lamang ay simbolo ng karangyaan, ay gusot-gusot na ngayon, puno ng mantsa ng luha at alikabok ng semento. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng kalawang at luma, isang masangsang na paalala na ang kanyang mundo ay gumuho na sa loob lamang ng isang gabi. Inabot ni Teodoro ang isang folder sa pagitan ng mga rehas. Sign this confession, Teresa. Sabihin mo na nagawa mo lang iyon dahil sa kagipitan ng pamilya mo sa probinsya. If you cooperate, baka makiusap ako kay Doña Consolacion na huwag nang ituloy ang demanda. You can go back to your quiet life away from Forbes Park. Tumingala si Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ko, Attorney Teodoro. Ikaw ang humahawak ng lahat ng papeles ng Hacienda Tolentino. Alam mo kung sino talaga ako. Bakit mo ito ginagawa? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Hacienda Tolentino, that is just a ghost of the past, Teresa. Ang kailangan ko ay ang kasalukuyan. At sa kasalukuyan, ang mga Konsolasyon ang may hawak ng kapangyarihan. Huwag kang maging martir. Wala nang darating para iligtas ka. Tumayo si Teodoro at naglakad palayo, ngunit huminto siya sa dulo ng pasilyo. Mula sa kanyang pwesto, malinaw na nakikita ni Teresa sa pamamagitan ng maliit na bintana ng selda ang labas ng presinto. Doon sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, nakatayo si Doña Consolacion. Ang matanda ay nakasuot pa rin ng kanyang perlas, naghihintay na parang isang reyna. Nakita ni Teresa kung paano kinuha ni Teodoro ang kamay ng kanyang biyanan at marahang idinampi ang kanyang mga labi rito. Isang halik na hindi para sa respeto, kundi isang halik ng pakikipagsabwatan. Ang kanilang mga tawa, bagaman hindi naririnig, ay tila mga palaso na direktang tumatama sa puso ni Teresa. Ang mong lalaking dapat ay tagapagtanggol niya at ang babaeng dapat ay ina niya sa batas ay magkasabwat sa pagbaon sa kanya sa hukay. Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang sakit ay hindi na nanggagaling sa kanyang mga sugat sa leeg, kundi mula sa isang malalim na pagkabigo na tila lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Napasandal siya sa malamig na paderang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa semento hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Ang hiya na kanina ay nagpapasuko sa kanya ay dahan-dahang napapalitan ng isang bagay na mas matibay, isang malamig at kalkuladong puot. Lolo Generoso, bulong niya sa kadiliman ng kanyang boses, ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Patawad dahil naniwala ako na ang kabutihan ay sapat na. Ngayon naiintindihan ko na. Ang katahimikan sa loob ng selda ay nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang. Hindi ito ang hakbang ng mga pulis. Ito ay isang hakbang na may kasamang awtoridad at bigat. Isang anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Isang lalaking matangkad na kasuot ng itim na Amerikana ang huminto sa harap ng kanyang rehas. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalot ng dilim, ngunit ang kanyang mga mata matalas. At tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ni Teresa ay nakatuon sa kanya. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ang gumuho, ngunit nananatiling marangal na anyo ni Teresa. Pagkatapos sa isang boses na kasing lalim ng gabi, bumasag siya sa katahimikan. Masyadong maganda ang mga mata mo para lamang punuin ng luha sa lugar na ito, Senyorita Tolentino. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalang iyan? Ang lalaki ay kumuha ng isang susi mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay umaling-aungaw sa buong presinto, tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang bagong kabanata na puno ng panganib. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga sa ngayon. Ang sagot ng lalaki habang binubuksan ang pinto ng selda. Ang mahalaga ay ito. Ako lang ang tanging tao sa mundong ito na gustong makitang lumuluhan ng dugo ang mga Konsolasyon gaya mo. Sasama ka ba sa akin o hihintayin mo na lang na mabulok ka rito? Tumingin si Teresa sa nakabukas na pinto at pagkatapos ay sa kamay na inaalok ng estranghero. Ang misteryong dala ng lalaking ito ay nakakatakot, ngunit ang apoy sa loob ni Teresa ay mas nagnanais na sumiklab kaysa mamatay sa dilim. Malamig ang simoy ng hangin sa labas ng presinto
ngunit mas malamig ang pakiramdam ng kalayaang tila isang patibong para kay Teresa. Habang naglalakad siya palabas bitbit ang kanyang sirang dignidad at ang gown na nagsisilbi na lamang basahan bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nakaraan. Pasok maikling utos ng lalaki habang binubuksan ang pinto ng isang itim na sasakyan. Walang anumang ingay ang makina, parang isang aninong naghihintay sa dilim. Naupo si Teresa sa loob. Ang bango ng mamahaling leather at ang init ng heater ay sumalubong sa kanyang nanginginig na katawan. Sa tabi niya ang estranghero ay tahimik na nagmamaneho, ang kanyang mga kamay sa manibela ay matitigas at may mga ugat na tila nagpapakita ng bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Bakit kang unang salitang lumabas sa bibig ni Teresa? Ang kanyang boses ay paos, halos isang bulong na lamang sa gitna ng katahimikan ng gabi. Bakit mo ako inilabas doon? Sino ka ba talaga? Hindi lumingon ang lalaki. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa kalsada ng Maynila na puno ng mga ilaw na mabilis na dumaraan sa kanilang gilid. Ang pangalan ko ay Mateo, at inilabas kita dahil ang isang Tolentino ay hindi nararapat na mabulok sa isang maruming selda dahil sa kasalanan ng mga konsolasyon. Paano mo nalaman ang tungkol sa Hacienda Tolentino? Isang taon kong itinago ang pagkakakilanlan ko. Kahit si Tomas, kahit ang asawa ko, hindi alam ang buong katotohanan. Wika ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Sa mundong ito, ang mga lihim ay may paraan para lumabas, lalo na kung ang lihim na iyon ay may amoy ng asukal at lupang ninakaw. Huwag kang mag-alala, Teresa. Hindi kita tinutulungan dahil mabuti akong tao. Ginagawa ko ito dahil pareho tayo ng kinalaban. Ang mga konsolasyon ay may utang din sa akin. Isang utang na dugo at dangal. Tumigil ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng Roxas Boulevard. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pader ng baybayin ay nagbibigay ng isang malungkot na ritmo sa kanilang pag-uusap. Kinuha ni Mateo ang isang flask at isang maliit na tasa mula sa dashboard. Ibinaling niya ang mainit na kape sa tasa at iniabot ito kay Teresa. Nang magdampi ang kanilang mga balat, naramdaman ni Teresa ang init na nagmula sa tasa patungo sa kanyang naninigas na mga daliri. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang gabi na naramdaman niyang muling dumaloy ang buhay sa kanyang mga ugat. Pinanood niya ang usok na nagmumula sa kape, isang maliit na liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Uminom ka, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya. Kailangan mo ng lakas kung gusto mong bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Tumingin si Teresa sa lalaki. May misteryo sa likod ng mga mata nito, isang kalungkutang tila pamilyar sa kanya. Anong gusto mong makuha mula sa akin, Mateo? Walang libreng tulong sa mundong kinalakihan ko. Gusto ko ang iyong galit, Teresa. Iyong galit na hindi nauubos, iyong galit na magsisilbing gasolina para sunugin ang kaharian ni Doña Consolacion. Ang sagot ni Mateo habang nakatingin sa malayo. Ngunit bago pa makasagot si Teresa, isang nakakasilaw na liwanag mula sa likuran ang bumulaga sa kanila. Ang liwanag ay nagmumula sa isang malaking sasakyan na mabilis na tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Hindi nagbabago ng landas, tila may layuning sagasaan sila sa gitna ng gabi. Ang katahimikan ng dalampasigan ay napunit ng mabilis na pag-atras ni Mateo. Sa sasakyan, ang mga gulong ay gumuguhit sa kalsada, habang ang kabilang sasakyan ay patuloy sa paghabol. Ang layunin nito ay malinaw at talamak. Kumapit ka ng mahigpit, Teresa, sigaw ni Mateo habang pilit na iniiwas ang sasakyan sa bingit ng panganib. Hanggang mabilis na pagpihit ng manibela ni Mateo ay naging sanhi ng pag-indayog ng buong sasakyan na tila isang hayop na umiiwas sa kuko ng kamatayan. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa mainit na aspalto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada ng Roxas Boulevard hanggang sa tuluyang maligaw ang kanilang mga humahabol sa madidilim na eskinita ng Maynila. Nang tumigil ang sasakyan sa isang liblib na kalye sa Malate, ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis at kapansin-pansing paghinga ni Teresa. Ang kanyang dibdib ay kumakaba nang ganoon na lamang, hindi dahil sa takot sa aksidente, kundi dahil sa pagkaunawa na ang kanyang buhay
ay hindi na kailanman babalik sa dati. Ligtas na tayo, ang maikling sabi ni Mateo, habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit sa manibela. Dito muna tayo. Walang mag-aakalang narito ka. Bumaba sila sa harap ng isang luma, ngunit malinis na apartment. Habang naglalakad si Teresa, papasok tila bumalik ang kanyang gunita sa Negros Occidental, 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang boses ng kanyang lolo generoso, ang huling-hiling nito, bago ito pumanaw sa gitna ng malawak na tubuhan ng Hacienda Tolentino. Teresa apo ang tinig ng matanda na tila humuhuni sa hangin. Ang ginto ay madaling nakakabulag. Kung gusto mong malaman ang tunay na halaga ng isang tao, hubaran mo siya ng kayamanan. Mamuhay ka ng payak sa loob ng 1 taon. Huwag mong gamitin ang pangalan natin. Doon mo makikita ang tunay na mukha ng pag-ibig. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Sinunod niya ang lolo niya. Itinago niya ang kanyang korona para lamang makita ang mukha ng pag-ibig ni Tomas. At ngayong gabi ang mukhang iyon ay punong-puno ng pagtataksil at puot. Ang 1 taon na dapat ay pagsubok ng katapatan ay naging 1 taon ng unti-unting pagpatay sa kanyang kaluluwa. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa nang bumukas ang pinto ng apartment. Isang matandang babae ang lumabas, may hawak na tinitipong mga bulaklak ng sampagitas sa kanyang palad. Nang makita niya si Teresa, ang mga bulaklak ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga puting luha na nagkalat. Senyorita Teresa, ang nanginginig na boses ng matanda. Lola Isang, bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata na kanina patuyo ay biglang napuno ng init. Si Lola Isang, ang kanyang dating yaya sa Negros, ang babaeng nagpalaki sa kanya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Hindi niya akalain na makikita niya ito rito sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Mabilis na lumapit ang matanda at niyakap si Teresa. Ang amoy ng sampagita at ang init ng balat ni Lola Isang ay tila isang gamot na humahaplos sa mga sugat ni Teresa. Diyos ko, anong nangyari sa iyo, apo? Bakit ka nagkakaganyan? Lola, wala na po. Wala na ang lahat, ang tanging nasabi ni Teresa bago siya tuluyang humikbi sa balikat ng matanda. Doon sa bisig ni Lola, isang naramdaman niya ang proteksyon na hindi na ibigay sa kanya ng kanyang asawa. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo, si Mateo ay nanatiling nakatayo sa anino pinapanood ang dalawa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may malalim na iniisip. Gayunpaman, sa kabilang panig ng madilim na kalye, isang bintana ng isang sasakyan ang dahan-dahang bumaba. Isang cellphone ang itinaas, at ang liwanag ng screen ay tumama sa mukha ni Tiara, ang pinsan ni Tomas, na laging nagpapanggap na kaibigan ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa screen, kinukunan ng litrato ang tagpong iyon. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tiara habang pinagmamasdan ang larawan ni Teresa, nakayakap ang isang katulong at kasama ang isang misteryosong lalaki. Akala mo ba ay makakatakas ka na ng ganoon kadali, Teresa? Ang bulong ni Tiara sa sarili. Ngayong gabi hindi lang ang dangal mo ang mawawala sa iyo. Sisiguraduhin kong wala ka nang babalikan pa. Huwag kang matakot, Ate Teresa. Nandito ako. Hindi ko hahayaang itapon ka lang nila na parang basura pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa amin. Ang boses ni Tiara ay parang isang malambot na unan puno ng tamis at tila tunay na malasakit. Pagpasok niya sa maliit na silid sa apartment ni Lola, isang dala niya ang isang basket na puno ng prutas at ang paboritong kare-kare ni Teresa. Sa bawat kilos ni Tiara, ang pag-aayos ng kumot, ang paghaplos sa balikat ni Teresa, ay tila siya ang anghel na ipinadala ng langit sa gitna ng impyerno. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salitang iyon, ang mga mata ni Tiara ay hindi nananatili sa mukha ni Teresa. Mabilis ang kanyang mga sulyap sa lumang cabinet sa ilalim ng unan. At sa bag na nakalapag sa gilid ng higaan, may hinahanap siya. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagkakaibigan. Kailangan mong kumain, ate. You look so pale. Si Tomas, huwag mo muna siyang isipin. Galit lang si Mommy, pero alam mo naman si Mommy nadadala lang ng emosyon. Patuloy ni Tiara habang naglalagay ng pagkain sa plato. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang paggagaslight, pinaparamdam kay Teresa na ang lahat ng sakit na naranasan niya
ay isang malaking pagkakamali lamang na pwedeng ayusin ng isang sorry. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata, nagkukunwaring pagod at gustong matulog. Naramdaman niya ang pag-alis ni Tiara sa tabi ng higaan. Ang tunog ng marahang pagbukas ng zipper ng kanyang bag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sumunod ay ang kaluskos ng mga papel na maingat na binubuklat. Sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, nakita ni Teresa, ang anino ni Tiara, na mabilis na kinukunan ng larawan ang kanyang mga dokumento gamit ang cellphone nito. Ang mabait na pinsan na kanina lang ay nag-aalala ngayon ay parang isang buwayang naghahanap ng mapapakinabangan sa gitna ng trahedya. Dahan-dahang bumangon si Teresa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi kasing talim na ng isang labaha. Anong hinahanap mo, Tiara, ang testamento ba ni Lolo o ang mga resibo ng utang ni Doña Consolacion? Nanigas si Tiara. Ang cellphone sa kanyang kamay ay tila naging isang mainit na uling na gusto niyang itapon. Mabilis siyang humarap, pilit na ibinabalik ang maskara ng pagkagalos. Ate, hindi tinitingnan ko lang kung may gamot ka rito. I was just worried. Tumigil ka na't, putol ni Teresa. Tumayo siya at lumapit sa pinsan. Ang agwat sa pagitan nila ay napuno ng isang tensyong nakakasakal. Ang bawat plastik ng ngiti mo, ang bawat peking yakap. Nakikita ko na ang lahat ngayon. Ikaw ang nagturo sa kanila kung nasaan ako. Di ba ikaw ang kumuha ng litrato namin ni Mateo kanina? Ang pokmukha ni Tiara ay nagbago. Ang tamis ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngisi. At ano naman kung ako nga, you don't belong here, Teresa. Isang taon kang nagpanggap na mahirap, pero ang totoo, ikaw ang pinakamayaman sa ating lahat. Bakit para paglaruan kami? Para ipamukha sa amin na mas mataas ka. Deserve mo ang lahat ng nangyayari sa iyo. Padabog na lumabas si Tiara, iniwan ang pagkain na ngayon ay tila naging lason sa paningin ni Teresa. Naiwang mag-isa si Teresa sa harap ng isang lumang salamin na may mga bitak sa gilid. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang mahabang buhok na dati ay hinahangaan ni Tomas, ang mukhang laging nakayuko at puno ng pasensya. Kinuha niya ang isang matalas na gunting mula sa lamesa. Tanging ang tunog ng pagputol ng talim sa bawat hibla ng kanyang buhok ang naririnig. Isa-isang nahulog ang mga itim na hibla sa sahig, kasabay ng pagtatapon niya sa huling bahagi ng kanyang pagiging martir. Nang matapos siya, ang babaeng nasa salamin ay may maikli at matapang na gupit, ang mga mata ay puno ng isang layuning hindi na mababali. Hindi na ako ang Teresa na pwede ninyong tapakan, bulong niya sa sarili. Nabalik ang kanyang atensyon nang makita ang isang puting sobre na isinilid sa ilalim ng pintuan. Walang pangalan ang nagpadala. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat ang bumulaga sa kanya. Ang mga letra ay tila iginuhit ng isang taong may madilim na pakay. Alam ko kung sino ka talaga, Senyorita Tolentino. Ang nakaraan ay hindi nananatiling nakabaon. Maghanda ka. Naramdaman ni Teresa ang panunuot ng kilabot sa kanyang balat. Hindi lang ang mga konsolasyon ang kanyang kaaway. May iba pang anino na naghihintay sa dilim at mukhang kilala siya nito bago pa man siya dumating sa Maynila. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa ingay ng Maynila ay tila pagpunit sa isang pahina ng madilim na panaginip. Habang binabagtas ni Teresa at Mateo, ang malawak na highway patungong Paliparan at Kalaunan ay ang paglapag sa lupain ng Bacolod. Ang hangin ay nagsimulang magbago. Wala na ang amoy ng usok at polusyon. Pinalitan ito ng matamis at malapot na halimuyak ng molasses at sariwang lupa, ang amoy ng Negros Occidental. Sigurado ka ba rito, Teresa? Tanong ni Mateo, habang minamaneho ang isang lumang jeepney patungo sa kailaliman ng probinsya. Ang pagbabalik mo rito ay nangangahulugang tinatapos mo na ang laro ng pagtatago. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang mga luntiang alon ng tubuhan ay tila sumasayaw sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Hindi na ito laro, Mateo. Noong pinutol ko ang buhok ko, tinapos ko na rin ang pagiging biktima. Narito ako para bawiin ang trono ko. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang naglalakihang bakal na gate na may nakaukit na letrang T. Hacienda Tolentino. Sa loob ng gate ay ang isang mahabang kalsada na napapaligiran ng mga dambuhalang puno ng acacia. Sa dulo nito ay matatagpuan ang bahay na bato, ang mansyon ng pamilya Tolentino, na tila isang natutulog na higante sa gitna ng malawak na lupain. Nang bumaba si Teresa sa sasakyan, ang katahimikan ng paligid
ay nabasag lamang ng huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon ng tubo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na sapatos. Ramdam niya ang init ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat butil ng buhangin ay tila bumabati sa kanyang pag-uwi. Ito ang lupang kinalakihan niya, ang lupang nagbigay ng yaman sa kanyang pamilya, at ang lupang ngayon ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong kumpanya sa Maynila. Isang matandang lalaki si Mang Segundo, ang kapatas ng hasyenda ang naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata na malabo, na dahil sa katandaan, ay biglang naningning nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Senyorita Teresa. Ang boses ni Mang Segundo ay nanginginig sa kagalakan. Totoo ba ito, nagbalik na ang aming senyorita? Mabilis na kumalat ang balita sa mga sakada o mga manggagawa sa tubuhan. Isa-isang nagsilapitan ang mga tao, ang kanilang mga mukha na puno ng uling at pawis ay napalitan ng mga ngiti ng pag-asa. Lumuhod ang ilang matatandang babae at kinuha ang kamay ni Teresa para magmano. Sa loob ng 1 taon sa Forbes Park, itinuring siyang basura, ngunit dito sa Negros, siya ay isang reyna. Ang bawat mano at bawat yakap ng mga manggagawa ay tila humahaplos sa kanyang pusong sugatan, unti-unting binubura ang hiya na ibinaon sa kanya ni Doña Consolacion. Salamat, Mang Segundo. Salamat sa inyong lahat. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi na ako muling aalis. Pumasok si Teresa sa loob ng mansyon kasama si Mateo. Ang loob ng bahay ay balot ng puting tela, ang mga muebles ay puno ng alikabok, ngunit ang karangyaan nito ay nananatiling buhay. Dumiretso si Teresa sa opisina ng kanyang lolo Generoso. May isang bahagi ng pader na alam niyang may lihim na mekanismo. Sa isang mabilis na pagtulak, bumukas ang isang maliit na pinto sa likod ng estante ng mga libro. Isang lihim na silid. Sa loob nito ay walang ginto o pera. Sa halip, ang mga dingding ay puno ng mga luma at naninilaw na larawan. Kinuha ni Teresa ang isang litrato mula sa lamesa. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang nasa larawan ay isang batang babae na may suot na simpleng damit na katayo sa tapat ng mansyong ito, maraming dekada na ang nakalilipas. Mateo, tingnan mo ito. Bulong ni Teresa. Ang batang babae sa larawan ay walang iba kundi ang isang batang Doña Consolacion. Ngunit bakit naririto ang kanyang mga larawan sa lihim na silid ng pamilya Tolentino? At bakit sa likod ng larawan ay may nakasulat na, ang utang na hindi nabayaran sa dugo ay babayaran ng susunod na salinlahi. Tumingin si Teresa kay Mateo na tila hindi nagulat sa nakita. Mateo, anong itinatago mo sa akin? Bakit parang alam mo na ang makikita natin dito? Iyong katahimikan sa loob ng lihim na silid ay naging mabigat, tila ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa liwanag ng munting lampara ay may dalang timbang ng nakaraan. Hinaplos ni Mateo ang mukha ng batang babae sa larawan, ang batang Doña Consolacion, na may bakas pa ng inosenteng ngiti bago ito tuluyang nilamon ng kasakiman. Hindi siya palaging Doña Teresa. Ang simula ni Mateo, ang kanyang boses, ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyong balon. Si Consolacion ay nagmula sa isang pamilya ng mga magsasaka rito sa Negros. Siya ay isang hamak na tauhan lamang ni Lolo Generoso noon. Ngunit may ambisyon siya na kasing taas ng mga bundok na ito. Humarap si Mateo kay Teresa. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana ng silid ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang lamat na hindi kayang ayusin ng kahit anong yaman. Nabuntis siya ng isang lalaking hindi niya mapapakasalan, isang lalaking walang pangalan at walang pera. Para sa kanya, ang batang nasa sinapupunan niya ay hindi isang biyaya, kundi isang mantsa sa kanyang plano na makaakyat sa mataas na lipunan ng Maynila. Kaya nang ipanganak ang bata, iniwan niya ito sa isang ampunan sa gitna ng bagyo nang walang kahit anong pagkakakilanlan, maliban sa isang maliit na kumot na may borda ng bulaklak. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mateo, wag mong sabihing, ako ang batang yon, Teresa. Putol ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo ngunit puno ng apoy ng puot. Itinapon niya ako para lamang mapakasalan ng isang Consolacion at maging reyna ng Forbes Park.
Ang dangal na ipinagmamalaki niya ngayon ay itinayo sa ibabaw ng pagtataksil sa sarili niyang dugo. Kaya noong makita kita sa presinto, hindi lang ikaw ang nakita ko. Nakita ko ang sarili ko, ang isang taong binaliwala at tinapakan para sa kanilang pansariling interes. Lumapit si Teresa kay Mateo. Sa gitna ng dilim, hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Hindi ito isang hawak ng pagnanasa, kundi isang hawak ng malalim na pag-unawa, isang alyansa ng dalawang pusong parehong itinapon ng iisang malupit na kamay. Ang init ng palad ni Teresa ay tila isang munting sulo na nagbibigay ng liwanag sa madilim na mundo ni Mateo. Hindi ka na mag-isa, Mateo, bulong ni Teresa. Gagamitin natin ang Hacienda Tolentino. Ang asukal na nagpayaman sa kanila ang siya ring magiging dahilan ng kanilang pagkapait. Sisiguraduhin nating malalaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng mga perlas ni Doña Consolacion. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Nagsisimula na ang pagguho nila Teresa. Sa ilalim ng mga ngiti sa social media, ang kumpanya ng mga Consolacion ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang maling galaw at ang lahat ay guguho. Ang kanilang pag-uusap ay naputol nang marinig ang tunog ng pag-ring ng cellphone ni Mateo. Isang mensahe ang bumulaga sa screen, isang balita mula sa Maynila na mabilis na kumakalat sa mga pahayagan at sa internet. Tingnan mo ito, sabi ni Mateo, habang ipinapakita ang balita kay Teresa. Ang headline ay malaki at mapangahas. Consolacion Empire in Crisis Investors. Pulling out after recent scams exposed. Family scrambling for new financial backer. Desperado na sila, ang mabilis na komento ni Teresa habang binabasa ang balita. Ito na ang pagkakataon natin. Ang kailangan nila ngayon ay isang tagapagligtas, isang investor na may sapat na yaman para maisalba ang kanilang pangalan. At sino ang mas hihigit pa? Sa may-ari ng pinakamalaking hasyenda sa Negros. Dagdag ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng kalkuladong tagumpay. Ngunit ang katahimikan ng gabi sa Negros ay muling nabasag ng tumunog ang telepono sa loob ng opisina ng hasyenda. Isang tawag mula sa isang numerong hindi kilala, ngunit alam ni Teresa kung sino ang nasa kabilang linya bago pa man niya ito sagutin. Hello, wika ni Teresa nang itaas niya ang telepono. Teresa, please listen to me. Ang boses ni Tomas ay puno ng panginginig at desperasyon. Kailangan kita, kailangan ka namin. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Isangla na namin ang mansyon. Wala na kaming matatakbuhan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa habang nakatingin siya kay Mateo. Ang bitag ay nakahanda na at ang biktima ay kusang lumalapit sa kanyang sariling paghuhukom. Teresa, please don't hang up, desperado na kami. Mom she's not herself anymore. Hindi siya kumakain, hindi siya lumalabas ng kwarto. Ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon. I did it for us, Teresa. I did it to protect you from her, pero nag-backfire ang lahat. Ang boses ni Tomas sa kabilang linya ay basag puno ng panginginig na tila isang batang naliligaw sa dilim. Ngunit sa pandinig ni Teresa, ang mga salitang ito ay wala ng bisa. Ang bawat please at sorry ni Tomas ay parang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat, walang saysay. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng kanyang mansyon sa Negros. Sa harap niya ay ang malawak na taniman ng tubo na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, tila isang dagat ng ginto na siya ang may-ari. Habang naririnig niya ang pagmamakaawa ng kanyang asawa, marahan niyang inikot ang tasang tsaa sa kanyang kamay. Ang init ng porselana ay nagpapaalala sa kanya na siya ay gising na, ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Sino ang kausap mo, Tomas? Ang malamig na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit kundi isang nakakatakot na katahimikan. Ang asawa mong magnanakaw sa Forbes Park. O ang babaeng pinalayas niyo na parang aso sa gitna ng ulan. Teresa, huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong nasaktan kita. Mabilis na sagot ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting. Pero isipin mo ang pinagsamahan natin. Isipin mo si Mom. Matanda na siya. We are losing the mansion. Isinasangla na ito ng bangko. Isang pirma na lang mawawalan na kami ng tirahan. Please, if you have any money left from your family, baka pwede mo kaming hiramin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Ang miro na ito, ang lalaking ito.
na minsan niyang minahal, ay nanghihingi ng tulong sa babaeng tinapakan niya ang dangal. Gusto niyo ng investor? Gusto niyo ng sasagip sa inyo? Yes, kahit sino, Teresa. Sabi ni Attorney Teodoro, may isang grupo raw mula sa probinsya na interesadong mamuhunan sa kumpanya. Baka kilala mo sila? Baka pwede mo kaming ipakilala. Ang desperadong hiling ni Tomas. Hindi alam ni Tomas na ang grupong tinutukoy niya ay walang iba kundi si Teresa at Mateo. Sige, sir. Wika ni Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood ang huling sinag ng araw. Kakausapin ko ang mga taong kilala ko. Pero may kapalit, Tomas. Alam mo kung paano maglaro si Doña Consolacion? Kung gusto niyo ng pera, kailangang pirmahan ni Doña Consolacion ang kasunduan na isasangla niya ang lahat ng kanyang shares at ang mansion sa Forbes Park sa aming grupo. Walang tira, walang butal. Lahat, pero yun na lang ang natitira sa amin. Ang pag-aalinlangan ni Tomas. Then lose it all now, ang mabilis na sagot ni Teresa bago niya tuluyang pinatay ang tawag. Inilapag ni Teresa ang telepono sa lamesa. Sa tabi niya lumabas si Mateo mula sa anino ng pintuan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Sigurado ka na ba rito kapag kinagat nila ang pain, wala na silang babalikan? Iyan ang plano, di ba? Sagot ni Teresa habang tinititigan ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng walang matatakbuhan. Gusto kong makita kung paano gumapang ang isang reyna sa putikan para lang sa isang pirasong tinapay. Naramdaman ni Teresa ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito saya kundi isang malamig na katarungan. Ang bawat luha na ibinuhos niya sa Forbes Park ay tila nagiging mga bato na ngayon ay ipinupukol niya pabalik. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Hindi ito galing kay Tomas o kay Tiara. Ito ay isang litrato ng isang lumang puntod sa isang sementeryo na hindi niya pamilyar. Sa ilalim ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Ang asukal ay hindi kayang itago ang amoy ng nabubulok na sikreto. Puntahan mo ang lugar na ito kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Hindi ito aksidente, senyorita. Nabitawan ni Teresa ang kanyang tasang tsaa. Ang tunog ng pagkakabasag ng porselana sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang hudyat na ang hukay na kanyang hinuhukay para sa mga konsolasyon ay may mas malalim pa palang lihim na nakatago sa ilalim. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Doña Consolacion para sirain ang buhay ko sa harap ng milyon-milyong tao, Marisol? How much is your soul worth these days? Ang boses ni Teresa ay kasing lamig ng bakal, walang panginginig, walang pag-aalinlangan. Nakaupo siya sa harap ng isang antique na mesa sa loob ng silid-aklatan ng hacienda. Sa kabilang panig ang tanyag na vlogger na si Marisol ay tila naliit sa kanyang upuan. Ang babaeng dati ay napakaingay sa kanyang mga live stream, ang tinaguriang pambansang Marites, na nanguna sa pagpapakalat ng balitang magnanakaw si Teresa, ay ngayon ay hindi mapakali. Pabalik-balik ang tingin sa kanyang mamahalin, ngunit tila naging pabigat na camera. Senyorita, negosyo lang to. I was just reporting what I saw sa Forbes Park. Pagdadahilan ni Marisol pilit na ibinabalik ang kanyang mapangahas na aura. Ang publiko gusto nila ng drama. At ikaw ang pinakamalaking drama noon. Ngunit ang drama ay may katapusan, Marisol. At ang katotohanan ay walang hanggan, sagot ni Teresa, habang inilalapag ang isang dilaw na sobre sa mesa. Dito sa loob narito ang orihinal na resibo ng emerald necklace mula sa isang subasta sa Europa. 30 taon na ang nakalilipas. Nakapangalan ito sa lolo ko kay Generoso Tolentino. Hindi ako nagnakaw, Marisol. Ang pamilya Consolacion ang may hawak ng ninakaw na ari-arian ng mga Tolentino. Dahan-dahang binuklat ni Marisol ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat detalye. Hindi lang iyon, may mga litrato rin doon, mga pasa sa braso ni Teresa, ang mga bakas ng sampal na itinago niya sa ilalim ng foundation noon, at isang video recording kung saan naririnig ang pag-amin ni Attorney Teodoro tungkol sa pagsunog ng mga dokumento. Gusto mo ng scoop, di ba? Pagpapatuloy ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lens ng camera ni Marisol na kasalukuyang naka-off. Buksan mo ang iyong live, ngayon din.
Ipakita mo sa buong bansa kung sino ang totoong biktima at sino ang mga halimaw na nagtatago sa likod ng perlas at simbahan. Wow. Nang magsimulang umilaw ang pulang sign ng Live sa screen ni Marisol, tila tumigil ang paghinga ng libu-libong tao sa social media. Ang caption ay simple, ngunit mapanghamon, ang pagbabalik ng Reyna, ang katotohanan, sa likod ng Forbes Park scandal. Sa loob ng 30 minuto, ang buong bansa ay naging saksi sa pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga komento na dati ay puno ng mura at pangungutya kay Teresa ay napalitan ng matinding galit laban sa mga consolation. Ang bawat ebidensya na ipinapakita ni Teresa ay parang isang bala na tumatama sa turing ginto ni Doña Consolacion. I am Teresa Tolentino. Ang pagtatapos ni Teresa sa harap ng camera, ang kanyang maikling buhok, ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang mandirigma. At ang bawat patak ng luhang kinuha niyo sa akin ay babayaran niyo ng inyong pangalan. Nang matapos ang live ang katahimikan sa silid, ay naging bingi. Si Marisol ay nanatiling nakatitig sa screen, hindi makapaniwala sa bilis ng pagbaliktad ng mundo. Ang bilang ng shares ay umabot na sa milyon-milyon. Ang katarungan ay nagsisimula ng gumapang patungo sa pintuan ng mga konsolasyon. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Ang katahimikan ay marahas na binasag ng malakas na pagtunog ng telepono ni Teresa. Isang tawag mula kay Mang Segundo sa ospital ng probinsya. Senyorita, si Lola Isang. Ang boses ng matanda ay puno ng panginginig at takot. Naglalakad lang kami papunta sa palengke nang biglang may mabilis na sasakyang sumulpot. Sinadya nila siya, senyorita. Maraming dugo. Hindi ko alam kung makakayan pa niya. Nabitawan ni Teresa ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila ang huling tibok ng kanyang pusong nagpapatawad. Ang galit na kanina ay malamig ay biglang nag-apoy, naging isang naglalagablab na impyerno sa kanyang mga mata. Alam niya ang mensaheng ito. Isang babala. Isang madugong liham mula kay Doña Consolacion. Mateo, man, sigaw ni Teresa habang tumatakbo palabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya ay tila paghahanda sa isang digmaan na wala ng urungan. Ihanda mo ang sasakyan. Tatapusin na natin ito ngayon din. Ang amoy ng gamot at malinis na alcohol ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Teresa. Sa loob ng pasilyo ng ospital, ang ritmikong tunog ng makina na nagbibigay ng hininga kay Lola Isang ay ang tanging ingay na bumabasag sa nakakabinging katahimikan ng pribadong silid. Sa ilalim ng mapuputing kumot, ang matandang babaeng nagbigay sa kanya ng kalinga ay mukhang napakaliit, napakarupok, at tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas. Hinawakan ni Teresa ang kulubot at malamig na kamay ni Lola Isang. Patawad, Lola. Patawad dahil nadamay kayo sa dumi ng mundong kinasangkutan ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na iyak. Ang bawat pasa at benda sa katawan ng matanda ay tila mga lamat sa sariling kaluluwa ni Teresa. Ang kawalang katarungang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o dangal. Ito ay tungkol sa buhay na pilit na kinukuha ng mga taong walang konsensya. Ang katahimikan ay naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok si Tomas hindi bilang isang nag-aalalang asawa, kundi bilang isang taong tila pasa ng buong mundo, ngunit ang mga mata ay bakas ng takot. May dala siyang bungkos ng mga bulaklak, ngunit para kay Teresa, ang mga iyon ay amoy patay. Teresa, narinig ko ang nangyari. I'm so sorry. Wika ni Tomas habang dahan-dahang lumalapit. Mom, she's out of control. Hindi ko akalaing gagawin niya ito. Please, bago pa may mamatay ng tuluyan, ibigay mo na ang hinihingi nila. Ibigay mo na ang mga ebidensya at ang hacienda. I'll make sure she stops. Magtatago tayo malayo rito. Magsisimula tayong muli. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang pag-ikot ay kasing bagal ng isang bagyong namumuo sa gitna ng karagatan. Tiningnan niya si Tomas, ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Nakita niya ang panghihina sa kanyang mga mata, ang kawalan ng gulugod na siyang naging mitya ng lahat ng trahedyang ito. Nandito ka ba para makiramay o nandito ka para tapusin ang sinimulan ng nanay mo? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha. I'm trying to save you, Teresa. Bakit ba napakatigas ng ulo mo?
Ang sagot ni Tomas pilit na hinahawakan ang braso ni Teresa. Hindi mo ba nakikita, Lola Isang, is just the beginning? Mom will burn everything you love. Bago pa matapos ni Tomas ang kanyang pangungusap, isang mabilis at malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Ang tunog ng palad ni Teresa na tumama sa pisngi ni Tomas ay tila isang pagputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Napalingon ang ulo ni Tomas sa lakas ng tama at ang katahimikan ay muling naghari mas mabigat kaysa kanina. Huwag mong dungisan ang hangin na hininga ni Lola Isang ng iyong mga kasinungalingan, Tomas. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa sa galit. Umalis ka. Sabihin mo sa nanay mo, ang bawat patak ng dugo na nawala kay Lola Isang ay katumbas ng bawat sentimong kukunin ko sa inyo hanggang sa magmakaawa kayo sa gutom. Lumuwa ang galit sa mga mata ni Tomas, ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang refleksyon ng sarili niya sa mga mata ni Teresa, isang anino ng lalaking wala ng halaga. Padabog siyang lumabas, iniwan ang mga bulaklak na nahulog sa sahig tila mga dumi sa malinis na silid. Nang makaalis si Tomas, lumabas si Teresa at naglakad patungo sa maliit na kapilya sa dulo ng pasilyo ng ospital. Lumuhod siya sa harap ng altar, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na marmol. Hindi siya nanalangin para sa kapatawaran. Sa unang pagkakataon, ang kanyang dasal ay puno ng madilim na determinasyon. Panginoon, alam niyo ang laman ng puso ko, bulong niya sa gitna ng katahimikan ng kapilya. Huwag niyo po akong hayaang huminto hanggat hindi nila nararamdaman ang bawat hapdi na ibinigay nila sa mga inosente. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay tila bakal na dumaan sa apoy. Sa kanyang paglabas, nakatayo si Mateo sa anino ng pinto. May hawak itong cellphone at isang maliit na folder. Nahanap na namin ang driver, Teresa, ang maikling ulat ni Mateo. Siya ay dating tauhan ni Attorney Teodoro. At may isa pa, may subpina na dumating. Sinampahan ka ni Doña Consolacion ng qualified theft at cyber libel. Gagamitin nila ang batas para itali ang mga kamay mo habang winawasak nila ang hasyenda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Kung gusto nila ng giyera sa korte, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi nila alam na habang nakatingin sila sa harap, ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay unti-unti ko nang hinuhukay. Binalingan ni Teresa ang bintana kung saan tanaw ang madilim na kalangitan ng Negros. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan. Isang tila tinik na hindi mabunot-bunot. Sino ang nagbigay ng utos sa driver, si Consolacion ba talaga? O may iba pang mas malalim na kaaway na nagtatago sa likod ng lahat, Merchant? This is my empire. At walang sino mang hampas lupa ang makakaagaw nito sa akin, lalo na ang isang gaya ni Teresa. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom. Ang bawat salita ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay na puno ng dambuhalang diamante ay mariing nakadiin sa ibabaw nito. Sa paligid niya, ang mga miyembro ng board ay nakayuko, ang mga mukha ay balot ng kaba habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng kanilang mga share sa stock market. Mom, please kumalma kayo, sabi ni Attorney Teodoro, may paraan pa. Ang pabulong na pagsingit ni Tomas na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay namumula dahil sa puyat at takot. Paraan, ang tanging paraan ay mahanap ang investor na iyon. Sigaw ni Consolacion habang tinititigan ang mga papeles ng utang na nakakalat sa lamesa. Kailangan natin ng pera bago matapos ang araw na ito o tuluyan na tayong mawawala ng tirahan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay marahas na binasag ng tunog ng mabibigat na sapatos na humahampas sa sahig ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad, isang ritmo na tila nagpapahinto sa tibok ng puso ng mga naroon. Ang malalaking pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas, at ang liwanag mula sa labas ay tila naging isang frame para sa babaeng nakatayo doon. Hindi ito ang Teresa na kilala nila. Wala na ang mahabang buhok na laging nakatago sa likod ng tenga. Wala na ang mga matang laging nakayuko sa takot. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay nakasuot ng isang madilim na asul na power suit. Ang kanyang maikli at makabagong gupit ay nagbibigay diin sa kanyang matatalas na panga at lalong nagpatingkad sa kanyang mga matang tila gawa
sa malamig na kristal. I believe you are looking for me, Doña Consolacion. Ang boses ni Teresa ay kalmado ngunit may talim na mas masakit pa sa sugat ng kwintas. Teresa, anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Tomas. Dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. This is a private meeting, security. Bakit niyo pinapasok ang babaeng ito? Maupo ka, Tomas. Maikling utos ni Teresa habang naglalakad patungo sa kabisera ng lamesa. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-angkin sa espasyong iyon. Ang security ay sumusunod lamang sa utos ng bagong may-ari ng gusaling ito. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Doña Consolacion, isang tawang puno ng pangungutya. May-ari, nahihibang ka na ba, Teresa? Baka nakalimutan mong ikaw ay isang hamak na magnanakaw na may nakabinbing kaso sa korte. Magnanakaw, ulit ni Teresa habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol. Attorney Teodoro, baka gusto mong basahin sa iyong kliyente ang mga dokumentong ito. Ang mga utang ng Consolacion Group ay binili na ng Hacienda Tolentino. At dahil sa mga default payments nyo nitong mga nakaraang linggo, ang 51% ng inyong voting shares ay formal na nang nailipat sa akin bilang collateral. Ang katahimikan sa boardroom ay naging bingi. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Consolacion ay ang tanging naririnig. Dahan-dahang kinuha ni Teodoro ang mga papeles, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat linya. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. It's true, Doña, ang nautal na sabi ni Teodoro. She owns the majority now. Ang golden moment ng katahimikan ay tila tumagal ng habang buhay. Nakita ni Teresa ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Consolacion, ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, at ang takot na nagsimulang gumapang sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, ang reyna ng Forbes Park ay mukhang isang matandang babaeng nawalan ng lahat. Hindi maaari ito, sigaw ni Consolacion, pilit na itinatapon ang mga baso sa lamesa. Sino ang nagbigay sa iyo ng yaman para gawin ito? Sino ang kasabot mo? Mula sa likuran ni Teresa, isang anino ang lumabas mula sa dilim ng pasilyo. Si Mateo, na nakasuot ng kasing garbong Amerikana, ay tumayo sa tabi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, sa babaeng nagtapon sa kanya maraming dekada na ang nakalilipas. Ako'y ang simpleng sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait na matagal nang kinimkim. Nanlaki ang mga mata ni Consolacion nang makita ang mukha ni Mateo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng boardroom. May isang alaala na tila biglang sumabog sa kanyang isipan, isang lihim na pilit niyang ibinaon, ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya sa anyo ng isang lalaking puno ng paghihiganti. Ikaw! Ang nanginig na bulong ni Consolacion, ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumaas paturo kay Mateo, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Anak kita, ang tanong na iyon ay tila isang mitsa na sumunog sa huling hibla ng katinuan sa loob ng silid. Anak, wala akong anak na tulad mo. Namatay na ang anak ko sa isang aksidente 30 taon na ang nakalilipas. Ang sigaw ni Doña Consolacion ay yumanig sa mga dingding ng boardroom, ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana puno ng desperasyon at panginginig. Ang bawat salita niya ay tila isang pilit na pagtatakip sa katotohanang dahan-dahang lumalabas mula sa kailaliman ng kanyang alaala. Iyan ang kwentong sinabi mo sa lahat, Consolacion. Pero ang totoo, iniwan mo ako sa labas ng isang ampunan sa gitna ng unos dahil ako ang mantsa sa pangarap mo na maging bahagi ng mataas na lipunan. Ang boses ni Mateo ay nanatiling kalmado, ngunit ang bawat pantig ay may bigat ng 3 dekada ng pangungulila at puot. Ngayong araw, ang mantsang iyon ang magbubura sa lahat ng binuo mong kasinungalingan. Nanigas si Consolacion sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakataas sa pagmamalaki, ay dahan-dahang bumaba, ang mga daliri ay nanginginig habang nakakapit sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang rebulto ng takot na unti-unting nagkakabitak-bitak. Mom, is this true? Ang pabulong na tanong ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at panginginig. May kapatid ako at itinapon niyo siya. Hindi nakapagsalita si Consolacion. Ang tanging naririnig sa silid
ay ang mabigat na hininga ng matandang babae at ang mahinang tunog ng aircon na tila nagpapatindi sa lamig ng atmosfera. Hindi lang iyan ang kailangang sagutin ng iyong ina, Tomas. Ang pagsingit ni Teresa habang inilalabas ang isa pang set ng mga dokumento mula sa folder. Attorney Teodoro, baka gusto mong ipaliwanag kung bakit ang pangalan mo ay nakapirma sa mga dummy accounts kung saan inilipat ang mga pondo ng kumpanya para pambayad sa kasino ng anak mong si Tiara. Lalong namutla si Teodoro. Teresa, let's talk about this privately. We can settle this. Wala nang pag-uusap na magaganap. Putol ni Teresa. Ang mga ebidensya ng falsification of public documents, estafa, at ang tangkang pagpatay kay Lola Isang ay naisumite na sa mga autoridad. Kasunod ng kanyang mga salita, ang malalaking pinto ng boardroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga gwardya ang pumasok, kundi mga pulis na nakauniforme. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Doña Consolacion, Attorney Teodoro, isinasama namin kayo sa presinto para sa formal na investigasyon, ang mariing pahayag ng opisyal. Ang katahimikan ay napunit ng marahas na pagtangis ni Consolacion. Don't touch me. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. I am a Consolacion, Teresa. Hinding-hindi kita mapapatawad. Sisirain kita. Dahan-dahang lumapit si Teresa kay Consolacion. Ang agwat sa pagitan ng dalawang babae ay tila ang agwat ng nakaraan at ng kasalukuyan. Kinuha ni Teresa ang emerald necklace mula sa kanyang bulsa, ang kwintas na naging sanhi ng kanyang hiya noon. Sa harap ng lahat, marahan niyang isinuot ito sa sarili niyang leeg. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng dignidad, isang reynang binabawi ang kanyang korona. Ang dangal ay hindi hinihingi, Consolacion. Ito ay pinaghihirapan. At ang sa iyo, matagal nang bulok yung huling salita ni Teresa bago niya tinalikuran ang matanda. Pinanood ni Teresa kung paano inakay ng mga pulis si Consolacion at Teodoro palabas ng boardroom. Ang sigaw at pagmamakaawa ng matanda ay unti-unting humina habang papalayo sila sa pasilyo hanggang sa muling maghari ang katahimikan. Naiwan si Tomas sa loob, nakaluhod sa sahig habang nakatitig sa kawalan. Ang kumpanya, ang mansyon at ang pangalan na kanyang ipinagmamalaki ay naglaho na parang usok. Teresa, bulong ni Tomas, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ano nang mangyayari sa atin? Tiningnan siya ni Teresa, ngunit wala na siyang nakitang asawa sa lalaking iyon. Ang tanging nakita niya ay ang isang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang puso ay hindi na kumakaba para kay Tomas. Ang bawat sugat ay tuyo na at ang bawat luha ay naging kristal na ng katatagan. Walang tayo, Tomas. Meron lang ikaw at ang iyong mga pagpipilian. Ang malamig na sagot ni Teresa habang naglalakad siya palabas ng silid kasama si Mateo. Nang marating nila ang balkonahe ng gusali tanaw, ang buong lungsod ng Maynila, na unti-unting nilalamon ng dilim, huminga nang malalim si Teresa. Ang hangin ay tila mas magaan, mas malinis. Tapos na ba? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Halos, sagot ni Teresa. Ngunit ang katarungan ay kalahati pa lamang ng paglalakbay. Ang huling bahagi ay ang paghahanap ng kapayapaan para sa mga sugat na hindi nakikita. Tumingin si Mateo sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang munting ngiti sa labi ng lalaki. Isang ngiti na hindi puno ng puot, kundi ng isang nagsisimulang pag-asa. Ngunit bago pa sila makababa, isang tawag mula sa Negros, ang muling yanig ang katahimikan. Senyorita, si Lola Isang, nagising na siya. Pero may hinahanap siyang isang tao. Isang taong hindi namin inaasahan. Teresa, pakiusap, kausapin mo ako. Kahit sandali lang, kahit isang minuto lang. Ang boses ni Tomas ay umalingaw-ngaw sa labas ng malaking bakal na gate ng Hacienda Tolentino. Wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos. Wala na ang ayos ng kanyang buhok na dati ay laging perpekto. Ang kanyang barong ay gusot at marumi, tila sumasalamin sa gulo ng kanyang buhay. Nakakapit siya sa mga rehas, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at desperasyon habang nakatingin sa malayo kung saan nakatayo si Teresa sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng acacia.
Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay may kasamang katiyakan at kapayapaan. Ang hangin sa Negros ay amoy asukal at kalayaan malayo sa nakakasakal na usok ng Forbes Park. Nang huminto siya sa harap ng gate, sapat na ang layo para hindi siya maabot ni Tomas, tinitigan niya ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. "Bakit ka narito, Tomas?" ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi rin malungkot. Ito ay payak tila tinatanong ang isang estrangherong naligaw ng landas. "Gusto ko lang humingi ng tawad, Teresa. Everything is gone. Ang mansyon ng kumpanya si Mom. Nasa hospital arrest siya ngayon dahil sa stroke. Si Attorney Teodoro ay tuluyan ng nakakulong. I have nothing left, Teresa. Please give me another chance. Alam kong mahal mo pa rin ako." Yung pagsasama natin sa loob ng 1 taon, hindi ba totoo yun? Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inabot niya ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa, ang huling litrato ng kanilang kasal na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Sa litratong iyon, nakangiti siya habang nakayakap kay Tomas, puno ng pag-asa na ang pag-ibig ay sapat na. "Ang taong mahal ko sa loob ng 1 taon ay isang ilusyon lamang," Tomas, wika ni Teresa habang dahan-dahang kinukuha ang isang lighter. "Minahal ko ang isang lalaking akala ko ay may paninindigan. Minahal ko ang isang pangarap na ikaw mismo ang pumatay noong gabi sa Forbes Park. Ang taong nasa harap ko ngayon, hindi na kita kilala." Sinilaban ni Teresa ang gilid ng litrato. Pinanood nila pareho kung paano dahan-dahang nilamon ng apoy ang kanilang mga ngiti, ang puting gown at ang pangakong binitawan sa harap ng altar. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay tila mga bahagi ng kanyang pusong unti-unti nang naghihilom. "Patawad, Tomas, pero ang tawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang tawad ay para sa ikatatahimik ng puso ko, hindi para sa muling pagbubukas ng pinto para sa iyo." "Teresa, please, saan ako pupunta? Wala na akong matatakbuhan." Ang sigaw ni Tomas habang pilit na inaabot ang kamay ni Teresa sa pagitan ng mga rehas. "Mayroon ka pang pagkakataon na maging isang totoong lalaki, Tomas. Pero kailangan mong gawin iyon ng mag-isa. Hindi ako ang iyong tagapagligtas." Ang huling sagot ni Teresa bago siya tuluyang tumalikod. Naglakad siya palayo, hindi lumingon sa mga tawag at pagtangis ng lalaking iniwan niya sa likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpapatibay sa bagong buhay na kanyang itinatayo. Sa malayo nakita niya si Mateo na nakatayo sa balkonahe ng mansyon, tila naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito wala nang kaba sa dibdib ni Teresa, tanging ang mainit na pakiramdam ng pag-unawa. Nang makapasok siya sa loob ng bahay, mabilis siyang dinala ni Mang Segundo sa silid ni Lola Isang. Ang matanda ay gising na nakaupo sa kanyang higaan at may hawak na isang lumang kwintas na gawa sa kahoy, isang rosaryo na may kakaibang ukit. "Senyorita," ang mahinang tawag ni Lola Isang. "Nandito na ba siya?" Ang lalaking may marka ng Tolentino sa kanyang balikat. Naniga si Teresa. Tumingin siya kay Mateo, nakakarating lang din sa silid. Ang tanong ni Lola Isang ay nagdala ng isang bagong misteryo na tila mas malalim pa sa mga lihim na nalaman nila nitong mga nakaraang araw. "Anong ibig niyo pong sabihin, Lola?" tanong ni Teresa. "Hindi aksidente ang pagkamatay ng mga magulang mo, apo." Ang pabulong na sabi ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "At ang taong pumatay sa kanila ay kasama mo na ngayon." Ang katahimikan sa silid ay naging nakakasakal. Ang bawat hininga ni Teresa ay tila isang bigat na hindi niya kayang pasanin habang dahan-dahang lumingon ang kanyang paningin kay Mateo, na ngayon ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ang bawat pintig ng puso ni Teresa ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Ang kanyang paningin ay nakapako kay Mateo na nananatiling nakatayo malapit sa bintana. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nababalot ng anino ng papalubog na araw. Ang mga salita ni Lola Isang ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat, binubura ang huling bahagi ng tiwalang pilit niyang binuo. "Mateo!" Ang pabulong na tawag ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Anong ibig sabihin nito? Anong marka ang sinasabi ni Lola Isang? Dahan-dahang humarap si Mateo. Wala siyang bakas ng pagkagulat o pagtatangka na tumakas.
Sa halip ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim at matandang kalungkutan. Marahan niyang ibinaba ang kulyar ng kanyang suot na polo, inilalantad ang kanyang kanang balikat. Doon nakaukit sa kanyang balat ang isang luma at kulay ubeng pilat isang marka ng paso na tila hugis ng isang dahon ng tubo. Hindi ako ang pumatay sa kanila, Teresa. Ang simula ni Mateo, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Ngunit nandoon ako noong gabi na masunog ang lumang bodega kung nasaan ang mga magulang mo. Ang markang ito, nakuha ko ito habang sinusubukan kong buksan ang pinto mula sa labas. Bata pa lang ako noon, isang hamak na utusan sa hasyenda na pinadala ni Doña Consolacion para manmanan ng lolo mo. Naramdaman ni Teresa ang panghihina ng kanyang mga tuhod, kaya napaupo siya sa gilid ng higaan ni Lola Isang. Sino, Mateo, sino ang nag-utos na sunugin ang bodega? Si Doña Consolacion at ang aking ama. Ang sagot ni Mateo habang nakatingin sa kanyang mga palad. Ang aking ama ay ang dating tauhan ni Attorney Teodoro. Plano nilang ubusin ang pamilya Tolentino para makuha ang mga lupain at ang gilingan ng asukal. Nabigo silang iligtas ako, kaya iniwan nila akong sugatan sa gitna ng apoy. Si Lola Isang, siya ang nakakita sa akin. Siya ang naggamot sa akin bago ako tuluyang itinapon ni Konsolasyon sa ampunan para hindi ako makapagsalita. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala kay Lola Isang. Patawad, senyorita, natakot ako noon. Akala ko ay kasabot siya. Ngunit nung makita ko kung paano niya protektahan ang mga papeles mo nitong mga nakaraang araw, alam kong nagbago na ang batang iyon. Ang galit na kanina ay nag-aapoy sa dibdib ni Teresa, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na pagtanggap. Ang trahedya ng kanilang nakaraan ay hindi magkahiwalay. Sila ay dalawang biktima ng iisang sakim na kamay. Ang bawat sugat ni Mateo ay salamin ng sarili niyang pangungulila. Tumayo si Teresa at lumapit kay Mateo. Hindi siya nagsalita, sa halip ay dahan-dahan niyang hinawakan ang pilat sa balikat ng lalaki. Ang pakiramdam ng magaspang na balat sa ilalim ng kanyang mga daliri ay tila isang kumpirmasyon ng lahat ng sakit na pinagdaanan nito. Doon sa gitna ng silid na amoy sampagita at gamot naganap ang isang tahimik na kasunduan ng pagpapatawad. Lumipas ang mga araw sa Hacienda Tolentino na may kasamang bagong simula. Ang malaking gate na dati ay laging sarado ay malayang binuksan para sa mga manggagawa. Pinangunahan ni Teresa ang muling pagbubukas ng gilingan ng asukal, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat sakada ay tumatanggap ng tamang sahod at may dignidad na pinangangalagaan. Ang golden moment ng kanilang muling pagbangon ay ang isang hapon kung saan ang lahat ng mga manggagawa ay nagtipon-tipon sa gitna ng malawak na bakuran ng mansyon. May mga pagkain sa mahabang lamesa, may tawanan ng mga bata, at ang tunog ng gitara ay humahalo sa huni ng hangin sa tubuhan. Nakaupo si Teresa sa balkonahe katabi si Lola Isang na ngayon ay maayos na ang kalagayan. Pinanood ni Teresa si Mateo na nakikipag-usap sa mga magsasaka. Ang lalaking dati ay nabubuhay sa dilim ng paghihiganti ay tila natututo na ring ngumiti sa ilalim ng liwanag. Masaya na po ako, Lola, paha. Bulong ni Teresa habang ninanamnamang tamis ng hangin. Sa wakas ang hasyenda ay hindi na lugar ng mga lihim at dusa, kundi isang tahanan na puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, isang huling katanungan ang pumasok sa isipan ni Teresa habang tinititigan niya ang isang maliit na kahon na iniwan ng kanyang lolo Generoso sa kanyang opisina. Isang kahon na may nakaukit na, para sa araw na ang lahat ay malinaw na. Ano kaya ang huling pamana ng kanyang lolo na ngayon lang dapat buksan? Ang sikat ng araw sa Negros ay tila mas maliwanag ngayong umaga, dahan-dahang humahaplos sa mga luntiang dahon ng tubo na sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Sa loob ng opisina ng kanyang lolo Generoso, nakaupo si Teresa sa tapat ng lamesang kahoy na saksi sa maraming dekada ng kasaysayan ng pamilya Tolentino. Sa kanyang harap ay ang maliit na kahon na may nakaukit na huling habilin ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito. Ang tunog ng lumang kahoy na bumubukas ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Sa loob walang mga alahas o titulo ng lupa. Sa halip may isang sulat na nakatiklop ng maayos at isang maliit na susi na gawa sa tanso.
Binuklat ni Teresa ang sulat at ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo ay tila nagpabalik sa kanyang alaala. Apo, kung binabasa mo ito nangangahulugang natapos mo na ang isang taon ng pagsubok. Alam ko ang kasakiman ng mga konsolasyon at alam ko ang panganib na hinarap mo. Pinili kong mamuhay ka ng payak hindi para parusahan ka, kundi para patibayin ang iyong loob. Ang ginto ay madaling nakakabulag, ngunit ang pusong dumaan sa hirap ay hinding-hindi matitibag. Ang susi na ito ay para sa isang maliit na bahay sa dulo ng hasyenda. Doon nakatago ang tunay na kayamanan ng ating pamilya, ang mga talaan ng bawat pamilya ng Sakada na pinagsilbihan natin. Huwag mo silang pababayaan. Naramdaman ni Teresa ang init ng luha sa kanyang mga mata. Mga luhang hindi na nanggagaling sa sakit kundi sa pasasalamat. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang kanyang pagtitiis ay hindi na sayang. Ito ang kanyang tunay na pamana, ang kakayahang makita ang halaga ng tao higit sa anumang yaman. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng masayang musika at tawanan ay nagsisimula ng mamayani. Fiesta sa Hacienda Tolentino. Ang bawat manggagawa ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, nagdiriwang hindi lamang para sa ani, kundi para sa bagong simula ng kanilang komunidad. Lumabas si Teresa sa balkonahe at ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya ng may paghanga at paggalang. Para sa ating lahat, ang araw na ito, ang pahayag ni Teresa, ang kanyang boses, ay malinaw at puno ng awtoridad. Wala nang magiging biktima sa lupang ito. Tayo ay iisang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang tabi. Ang agwat sa pagitan nila ay sapat na para maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Walang imik na hinawakan ni Mateo ang balikat ni Teresa, isang simpleng ngunit malalim na kutsi ng suporta at pagmamahal na dumaan sa banyagang unos. Handa ka na ba para sa susunod na kabanata? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na abot-tanaw. Handa na ako, Mateo. Wala na akong takot. Sagot ni Teresa, ang kanyang kamay ay marahang humawak sa emerald necklace na suot niya, isang simbolo na ngayon ay wala ng bahid ng hiya. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat sa malayo, sa gilid ng malaking gate ng hasyenda, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana ang bumaba at panandali ang tumingin sa mansyon. May hawak siyang isang lumang litrato ni Mateo noong bata pa ito. Pagkatapos ng ilang sandali, muli siyang sumakay sa sasakyan at mabilis na humarurot palayo na nag-iwan lamang ng alikabok sa kalsada. Hindi na malaya ni Teresa ang huling aninong iyon. Sa ngayon, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang tamis ng kalayaan at ang pangako ng isang bagong bukas. Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa gitna ng malawak na tubuhan ng Negros. Ang Hacienda Tolentino ay hindi na lamang isang lupain ng asukal, kundi naging isang simbolo ng pag-asa at bagong buhay para sa bawat pamilyang naninirahan dito. Ang usok na nagmumula sa gilingan ay hindi na itim at mabigat. Ito ay tila mga mapuputing ulap na nagbabadya ng kasaganaan at katarungan. Nakatayo si Teresa sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang emerald necklace ay nananatiling nakasuot sa kanyang leeg, ngunit hindi na ito nararamdamang mabigat. Ang bawat kislap nito ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng hiya o ng sakit ng Forbes Park, kundi ng tibay ng kanyang pagkatao na dumaan sa apoy ng pagtataksil. Isang sulat mula sa Maynila ang dumating sa kanyang lamesa kaninang umaga. Ayon sa balita, si Doña Consolacion ay nananatiling nasa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip malayo, sa karangyaan at mga perlas na dati niyang ipinagmamalaki. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ng lahat, ay ngayon ay isang anino na lamang na nakatitig sa pader, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng isang anak na matagal na niyang itinapon. Si Tomas naman ay balitang nagtatrabaho na bilang isang simpleng ahente sa probinsya ng Malayo sa Maynila. Isang taong natutong maglakad gamit ang sarili niyang mga paa, bitbit ang pagsisisi na magsisilbing aral sa kanyang buong buhay. Hindi man siya pinatawad ni Teresa, sa paraang nais niya ang katahimikan ni Teresa ay naging sapat na paraan para matutunan ni Tomas
ang tunay na halaga ng paninindigan. Naramdaman ni Teresa ang marahang pagbukas ng pinto sa likod niya. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sariwang hangin at ang bigat ng mga hakbang ay sapat na para makilala niya si Mateo. Nakauwi na ang lahat ng mga manggagawa. Ang boses ni Mateo ay puno ng kapayapaan habang tumatayo siya sa tabi ni Teresa. Maayos na rin ang kalagayan ni Lola Isang, nakatulog na siya nang mahimbing pagkatapos niyang magdasal. Salamat Mateo, bulong ni Teresa. Salamat dahil nanatili ka. Wala na akong ibang gustong puntahan, Teresa. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang mga mata, ay nakatuon sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Dito sa piling mo at sa lupaing ito nahanap ko ang pamilyang matagal ko nang hinahanap. Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Mateo. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo hindi bilang 2 taong nakatali sa puot, kundi bilang 2 kaluluwang nahanap ang kani-kanilang kapayapaan sa gitna ng dusa. Sa sandaling iyon naramdaman ni Teresa na ang bawat sugat ng nakaraan ay ganap na ring naghilom. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa ningning ng mga hiyas na suot ng isang tao o sa taas ng pader ng kanyang mansyon. Ang tunay na karangalan ay matatagpuan sa kakayahang tumayo ng tuwid pagkatapos ng isang masakit na pagkakalugmok, sa pagpili na magpatawad para sa sariling katahimikan, at sa pag-alaga sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Habang tuluyang nilalamon ng dilim ang kalangitan, isang munting bituin ang nagsimulang kumislap sa itaas. Ito ay tila isang munting sulo na nagpapaalala sa lahat na kahit gaano man kahaba ang gabi ang bagong bukas, ay laging darating ng may kasamang pag-asa. At para kay Teresa Tolentino, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na may kalakip na dangal. Sa wakas ang matamis na amoy ng asukal sa hangin ng Negros ay hindi na amoy ng pait, kundi ng tunay na kalayaan. Natapos na ang mahabang gabi ni Teresa, at kasabay ng paglubog ng araw, nagsimula ang isang bukang liwayway na puno ng dangal. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin. Sa bawat hakbang ng mahaba at madamdaming hantrin na ito, habang binuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, aaminin ko sa inyo na may mga gabing hindi ako makatulog. Laging bumabalik sa isipan ko ang eksena sa Forbes Park, ang sandaling marahas na hinablot ang kwintas sa leeg ni Teresa sa harap ng maraming tao. Ang sakit ng pagkapahiya at ang mas matinding hapdi ng pagtataksil ng sariling asawa ay tila naramdaman ko rin sa sarili kong puso. Napakaraming kaluluwa sa labas ng ating mga pintuan ang dumaranas ng ganitong uri ng dusa, at ang kwentong ito ay alay ko para sa bawat isa sa inyo na minsang pinatahimik ng hiya. Ang emerald na kwintas ni Teresa ay parang ating pagkatao. Maaari itong nakawin ng mga sakim, maaari itong dungisaning mga kasinungalingan, at maaari itong maging simbolo ng ating pagkakaalipin. Ngunit tandaan nyo, ang tunay na hiyas ay hindi kumikinang dahil sa ginto, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa loob. Tulad ni Teresa, kailangan nating dumaan sa matinding panggigipit upang lumabas ang ating tunay na halaga. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, kaya nyo rin bang piliin ang kapayapaan kaysa sa muling pagtanggap sa taong sumira sa inyo? Tama ba ang naging desisyon niyang talikuran na si Tomas ng tuluyan? Gusto ko sanang malaman ang inyong saloobin at kung ano ang naramdaman nyo sa huling hantungan ng ating bida. Habang pinakikinggan nyo ang aking boses, nasaan ba kayo ngayon? Marahil ay nagluluto kayo ng hapunan para sa pamilya nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ikwento nyo naman sa aming comment section kung anong ginagawa nyo habang nakikinig dahil dito sa ating munting komunidad. Bawat boses nyo ay mahalaga at laging may nakikinig. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong kababaihan na mapaalalahanan na may pag-asa sa kabila ng dusa. Hanggang sa susunod na kwento, naway baunin nyo ang katatagan ni Teresa. Manatili kayong malakas, manatiling marangal, at huwag kailanman hayaang nakawin ng iba ang inyong sariling liwanag. Maraming salamat at pagpalain kayo ng may kapal. Tiyak na pamagat dangal sa kabila ng dusa. Ang pagbabalik ng Reyna ng Negros paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito
ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at para magbigay ng positibong mensahe.